Afternoon. Nakikita mo yung screen ko? Sa'kin ma'am hindi po. Parang re-share ko lang. Okay na. Okay, so today we will discuss the continuation to module 2. This is module 2 pa rin ha, module 2 pa rin 'to, okey? So we will, discuss the probable maximum rainfall by okay, so we will compute the maximum rainfall using different probabilistic method. So that is the frequency analysis. Okay. So first, let's identify first what is return period. Itong return period is the probability of exceedance of a rainfall event or yung quantity ng rainfall, no? In certain amount of years. So, gaano ba kalaki, no, yung probability na yung isang rainfall event would occur once every 100 years, 200 years, or even 50 years. By the way, itong return period din, importante ito sa pagde-design natin ng mga hydraulic structure. So kapagka kailangan natin ng amount of flow sa isang river basin or sa isang watershed, so to identify the flow, we need the rainfall. And that rainfall amount should be based on the return period na naka-indicate dun sa design criteria ng isang um, hydraulic structure. So for example, sa mga drainage system, may mga design criteria tayo na makikita no, sa DPWH manual. And from there, ang design criteria is 50-year return period 'no, kapagka mga drainage system sa mga highways, okey? Minsan 100-year return period for checking and some of the drainage system naman to other different types of roads ay naka 25 years lang. So depende 'no, kung anong type of roads at kung nasaan yung location. So to compute for the probability of exceedance, we need to define yung return period. And that probability of exceedance can be computed using the relationship that the probability is equivalent to 1 over t. So ito yung equation. Ano po? Yun po yung equation natin for the probability of exceedance. So T is the return period. So this is the return period. Therefore, for the probability of non-exceedance, we can calculate that to be equivalent to 1 minus 1 over t. Okay? So, yan yung makikita nyo dito na equation. Okay, so, so ito yan, ano, yung 1 minus 1 over t. And then for the probability of exceedance, that is equivalent to 1 over t. Okay? In a series of years, we can calculate the probability of exceedance using this equation. So this is 1 minus quantity of 1 minus 1 over t raised to n in an n series of years. Okay? And then the probability of non-exceedance is 1 minus 1 over t quantity raised to
Yan. So, yan yung equation natin, no, for both probability of exceedance and non-exceedance. So, burahin ko lang muna to, no, para makasunod tayo sa calculation. Okay. So, for this example, we are asked to compute for the probability of exceedance, the return period if the probability of exceedance is 0.5%. So, we all know that the probability of exceedance is equivalent to 1 over t. Therefore, the return period is equivalent to 1 over the probability of exceedance. Okay? So, to calculate that, so this is 1 over 0.5%. So, zero point 0.5 over 100. So, what is the equivalent return period if the probability of exceedance is 0.5%? Paki-calculate naman po. Ayan, 200. So, therefore, the return period is 200 years. Okay? Next naman, if the return period is 50 years, what is the probability of non-exceedance? So, for the probability of non-exceedance, this is equivalent to 1 minus 1 over t. So, given that the return period is 50 years, so this is 1 minus 1 over 50. So, to get the value in percent, we will just multiply it by 100. If ever na ang hinahanap ay naka-percentage, no? So, what would be the answer in percent? So, that is 98%. So, the probability of non-exceedance is 98%. So, the probability of exceedance, if we will compute that value, is equivalent to 40%. 2%. Tama ba? Kung 98% yung non-exceedance, therefore, this is 2%. Tama? Okay. Now, tingnan naman natin itong next problem. So, next is, we are asked to compute the probability that a 50-year return period daily rainfall will occur within 40 years. So this is the probability of the occurrence in n series of years. So kapag may ganyan, may nakikita na kayong dalawang years na naka-indicate. So ito, yung return period is equivalent to t, which is the 50-year return period. And yung 40 naman is the value of n. So this is 40 years. Since ang tinatanong sa atin ay to occur, so this is the occurrence. Therefore, this is the probability of exceedance. Okay? The probability of exceedance is 1 minus quantity of 1 minus 1 over t raised to n. Okay? So therefore, this is equivalent to 1 minus quantity of 1 minus over 50 raised to 40. So what is the value? Again, to get the value in percent, you will just multiply it by 100. So what is the answer? 55.42996%. Okay. Maliwanag naman po ba yung probability of exceedance and probability of non-exceedance? Clear naman po ba ito? Naintindihan na? Yes po, anong question? May tanong po? Anong tanong? Wala naman. Okay. Now, proceed tayo dito sa mga probability distributions. So, for the probability of distribution, so ito yung ginagamit natin to identify the annual maximum daily rainfall and then the equivalent return period. So, we use the probable maximum, we use the
probability and statistics to compute for the probable maximum rainfall. So we can either use the normal distribution or the generalized extreme value distribution. Pwede rin yung exponential or Pearson. So in this particular discussion, we will focus on the normal, log normal, and the Gumbel distribution. Okay? But before that, let's plot first yung ganitong graph. Okay? So dito kasi makikita natin ito yung plotting plotting nung mga maximum rainfall, no? Itong mga maximum rainfall na yan, this is the annual maximum rainfall for each year. Kaya nga annual, ano po? May equivalent reduced variate yan. The reduced variate is unitless. So kapag plinat natin, we can either use the normal distribution for projecting, no? So ayan yung red. This is the normal distribution to project the amount of probable maximum rainfall. Or we can either use the log normal distribution. So in this case, ito yung sa log normal distribution, yung blue. Gumbel is the yellow and green naman yung for gamma distribution. Okay, so identify muna natin kung paano mag-plot. So the first step in the plotting procedure is to rank the data from largest to smallest. So for example, if we have 10, let's say 10 yung rainfall data natin, meaning meron tayong 10 years, no? Let's say yung data na binigay ay is annual maximum daily rainfall. So for 10 years, let's say 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then this is 350 millimeters, 150 millimeters, 200 millimeters, 420 millimeters, 500 millimeters, 120 millimeters, 100 millimeters, 80 millimeters, 50 millimeters, then 300 millimeters, and 110 millimeters. Let's say yan yung equivalent rainfall, no? For each year. From 2000 to 2010. Okay? So, ang una nating gagawin is to identify or to rank the largest to smallest. So, alin ba yung largest value dito? Alin yung largest value? 'Di ba yung 500 millimeters, 'di ba? So, we will rank this as 1. Next is yung 420. So, this is 2. Next is the 350. So, 3. This is 4. 5 is, alin yung fifth? Yung 200 ba? Tama? Sixth is 150. Seventh is 120. Then 110. 100. Ayan. And then 11 pala tong nagawa natin. 11. So therefore, the value of n in this particular data is equivalent to 11. Nakuha naman po ba yung pag-rank? Naintindihan naman. Okay. Then after that, we will now compute the reduced variate. So ito yung goal natin, to compute for the reduced variate. So the reduced variate is equivalent to negative ln of negative ln times 1 minus 1 over t, or negative ln of 1 minus 1 over t. And t is the return period. So we have to compute for the return period.
So to compute for this value, the return period, we need to identify the probability of exceedance. Because return period is equivalent to 1 over the probability of exceedance. So to compute for the probability of exceedance, we can either use the Weibull. This is the Weibull distribution, ano? Or pwede din naman the Hazen's formula, the Shegodaev's formula. So sorry kung hindi yun yung tamang pronunciation ng apelyido niya, no? Bloom's formula, Tocque's formula, and the Gringortens formula. Okay? So the general equation for the probability of exceedance is equivalent to m minus b over n plus 1 minus 2b. So if Hazen's formula yung gagamitin natin, b will be equivalent to 0.5. So the probability of exceedance is equivalent to m minus 0.5 over n plus 1 minus twice of 0.5. Okay? So in this case, kapag sinimplify natin yung equation, for Hazen's formula, the probability of exceedance is equivalent to m minus 1/2 over n. Naintindihan po ba yun? For Weibull, b is equal to 0. So since b is equal to 0 for Weibull, then the equation will be m over n plus 1. Then for Chegodaev's formula, since b is 0.3, therefore, the probability of exceedance will be equivalent to m minus 0.3 over n plus 0.4. Naintindihan naman po ba yung sa probability of exceedance? Okay lang. So in this case, itong bawat data na ito, no, meron niyang equivalent probability of exceedance. So for example, for the data of 2000, so year is 2000, and then the amount of rainfall is 350, diba? Millimeters. And then yung rank is 3. Okay? So the probability of exceedance, let's say ang gagamitin natin ay Weibull. So this is for Weibull. So mamove din pala, no? So for Weibull, this is m over n plus 1. Okay? So m is 3 over n plus 1. N is 11 for this data. So 11 plus 1. So what is the probability of exceedance? 3 over 12, diba? And then we all know that the return period is equivalent to 1 over probability of exceedance. So therefore, what is the return period? What is the return period for this, for the 350 millimeter? 4, diba? 4. Naintindihan po ba yun? Maliwanag po ba? So based on the rainfall data given, the return period of 350 millimeter is 4 years. So ibig sabihin, once every 4 years, there's a probability that the 350 millimeter return period will occur. Naintindihan po ba yon? Maliwanag po ba? Once every 4 years. Maliwanag yon? So, try naman natin if we will use, let's say, ang gagamitin natin is itong Hazen's formula. So, m minus 0.5 over n. Okay lang ba yon? So, for Hazen, so this is 3 minus 0.5 over n. N is 11. So, what is the probability of exceedance using Hazen?
say 5/22. So what is the probability? Sorry, the return period. What is the return period? So 22/5. So ano ba yung 22/5? 4.4. So around ano din, no, 4 years. So 4.4 years. Maliwanag 'to, naintindihan naman yung difference, no? And then kapag na-solve na natin yung return period, we can now calculate the reduced variate. So the reduced variate, so y sub t, yan. So y sub t is equivalent to negative ln of negative ln times 1 minus, so let's say itong gagamitin natin ay yung 4, no, for Weibull. So this is 1 minus 1/4. So what is the reduced variate? Anong value ng reduced variate ng 350 millimeter? 1.246, ayan, unitless yan, ano. So kapag plinat natin, if this is the reduced variate, so in this case kasi yung reduced variate ay nasa baba, no? This is the reduced variate and this is the annual maximum daily rainfall. So let's say andito yung 350 millimeters and then 1 point something, no? Let's say nandito yung 246. So this is 1.246. So pag plinat natin yan, andito yung point. Naintindihan naman po ba? So gagawin mo yan para dito sa lahat ng rainfall data. Okay? Para ma-plot natin. So normal na yung ibang reduced variate ng ibang rainfall data ay negative. Okay? Sometimes negative talaga yung reduced variate. Okay? Clear naman po ba tong pagpa-plot natin? Naintindihan naman? Alam ko meron pa akong example dito, no? This is another example. So, mas marami yung data dito. Pero, wag na nating isa-isahin. So, this is the rainfall data. Okay, there are 27 data in this particular historical data, no, from 1965 to 1991. So tama bang 27? Tama naman, ano? 27 naman 'yan. Then from this data, makikita natin na ang rank 1 is the 390 millimeter. Okay? And the last rank is the 1971, which is equivalent to 84.6 millimeters. Then the rest, no, pwede niyo yang i-rank. Actually kapagka halimbawa sa actual, let's say magiging hydrologist kayo, no, or kailangan yung i-compute yung probable maximum rainfall sa isang watershed. Kailangan niyo nung rainfall data, no. So the annual maximum daily rainfall. So pag daily rainfall yung na-collect niyong data, hanapin niyo lang doon yung maximum rainfall, no? Yung maximum rainfall doon sa isang taon. And then, ire-record natin yan per year. Then after that, ira-rank lang din natin. Katulad nito. Okay? And then, kapag na-solve or na-rank na natin, as you can see dito, no? Na-rank yung 1 to 8. So, 390 yung rank 1. Rank 2 is 334.5. Ayan. So, from the data dito, no, ayan, yung 1967. And rank 3 is 276.5. So, using Weibull, so the equation for Weibull would be m/n plus 1.
Okay, m over n plus 1. So since n is 27, therefore the probability of exceedance is m over 28. Okay? So m over 28. So kaya makikita natin na for this data, the equivalent probability of exceedance is 1 over 28, 2 over 28, so on and so forth. For Hazen naman, since ang equation is m minus 0.5 over n, so therefore, the equation for this particular data is m minus 0.5 over 27. So ito yung magiging equivalent probability of exceedance kapag Hazen yung ginamit. Okay? Maliwanag naman po ba 'to? Okay? And then after that, compute natin yung return period. So this is just equivalent to 1 over the probability of exceedance. Kapag na-compute na yung return period, isolve na natin yung reduced variate. So these are the reduced variate for all the data. Okay? So kapag plinat, ayan. So this is the plot. Hindi na na-plot lahat, ano. So this is the annual maximum daily rainfall and this is the reduced variate. Okay? Ito naman malinaw naman 'to kahit na hindi na natin isa-isahin yung lahat ng data dito. Okey lang ba? Ito din naman yung procedure 'no, dito sa ating example kanina. Okey, same lang ng procedure. Okay. So after nating ma-plot, we can now compute for the probable maximum rainfall. Actually puwedeng ano lang, puwedeng gamitin niyo na yung Excel or puwede namang, manual computation, ano po. For the probable maximum rainfall, we use this equation. This is, equation by Chow, to compute yung EMR at a certain return period. Okay? So kumbaga, yung what is the projected rainfall amount in a certain return period based on the historical data given. So laging ano yun, base dun sa historical data na binigay. Okay? So pino-project natin. Ang kailangan lang natin dito would be the mean of the rainfall data na given, the frequency factor, and of course, the standard deviation. Okay? So the frequency factor is calculated using Excel. Ito sa Excel talaga 'to nako-compute ito. Itong norm sin V of 1 minus 1 over T. T is the return period. And then puwede rin naman na may table na binigay ano, and then given yung probability of exceedance and non-exceedance with the corresponding frequency factor. Okay? So again, ang kailangan natin dito is the mean and the standard deviation as well as the frequency factor to compute for the probable maximum rainfall. So una nating i-analyze kapagka normal distribution. So, ito yung step para sa normal distribution, ano? So, ang unang gagawin is to compute for the mean, the standard deviation of the rainfall data, and then identify natin yung return period. So, paano ma-identify yung return period? So, sabi ko nga kanina, no? The return period is based on the design criteria ng isang hydraulic structure. So, o kaya naman pwedeng yung return period ay based on the requirement 'no ng kung kailangan yung flooding ay 200 year return period, so yun yung gagawin natin. And then after that, we have to estimate the frequency factor using Excel or either consulting the table for normal distribution and evaluate the rainfall magnitude. So using the Chow equation, ano po. So that is the normal distribution. Mag-ano lang tayo, burahin ko lang 'to 'no. Marunong kayong gumamit ng Calcu para ma-compute yung average at saka standard deviation, 'di ba? Marunong naman?
Alam naman sa calculator paano ma-solve 'tong x bar. So, this is x bar and this is the standard deviation. Marunong naman po? Okay. So, in this particular data, this is, 20-year data 'no, of rainfall. So, this is 399, ito yung isang rainfall data. And then ang kailangan natin i-solve is for 70-year return period. Okay? This case, makikita natin ay burahin ko pala 'to 'no, na mayroong binigay na data 'no. Meron ditong table for the probability of exceedance and the probability of non-exceedance with the equivalent frequency factor. Okay? So, ang una nating gagawin is to solve for the average of the rainfall of the given rainfall data. Paki-solve naman po yung average. What is the average of this rainfall data? Marunong kayo? Kaya? Kaya sa calcu? Ano yan, mode stat. If hindi nyo alam, mode stat, statistics. Ano bang mga calculator nyo? Hindi kasi ako pamilyar sa Canon. Casio yung um, pamilyar ako no sa Casio. Ano pong sagot? Mode stat 1 yan. Di pa din ba nagso-solve? Mode stat 1 tapos 'di ba may table? So, i-type nyo lang yung data 'no, lahat ng data. Yan hanggang sa 258 and then type nyo yung AC or CA, sa kanan ata CA 'no, and then, shift 1. Tama ba shift 1 yung stat? Shift 1? Pero na-try nyo ba sa Calcu? Ayan. And then, shift 1, tapos yung ito nga ba? Ay var pala, sorry. Piliin niyo yan kung alin doon ano. And then, piliin niyo yung x bar or yung standard deviation. Either doon sa dalawa. So, pwedeng yung average muna or yung mean. And then, next na yung standard deviation. So, x bar is 276.25. How about for the standard deviation? Ang unit niyan ay millimeters, no? Nakaano ba 'to? Pakibigay naman yung buong value or kahit ano, mga 5 decimal places 'no?
Ayan, okey. And then, for the frequency factor, so ang equation kasi natin 'no, x sub 70, so that is the probable maximum rainfall at 70-year return period. That is equivalent to x bar plus k sub 70, so the frequency factor for 70-year return period, multiply by the standard deviation. Okay? So x sub 70, kailangan muna pala natin ito 'no, yung frequency factor. So either probability of exceedance or non-exceedance yung gamitin natin kasi both table naman ay binigay 'no. So for probability of exceedance, this is equivalent to 1/t. So this is 1/70. Anong sagot sa 1/70? What is 1/70? 0.0143. 0.01423. Ayan. So hanapin natin 'yun ano. So in this case, nakaano lang tayo for decimal places. So ito yung value na consider natin. Therefore, the frequency factor is 2.189. Okay? Maliwanag naman 'yon? Clear po ba? So check natin kapag probability of non-exceedance. So dapat same lang 'no yung value. So probability of non-exceedance is 1 minus 1/t. So this is 1 minus 1/70. Ano pong sagot? 0.9857. Yan. So same ng K sub t 'no. K sub t is 2.189. So the K sub t or the frequency factor that we will use is 2.189. So x bar is 276.25 plus 2.189. So again, galing yan dito, no? Multiply by the standard deviation, which is 81.73731. So what is the probable maximum rainfall for 70-year return period? 455.17297 millimeters. Naintindihan naman po ito? Clear naman? Okay, for this example naman, the data set of the annual maximum daily rainfall in millimeter is shown in the table below. Estimate the probable rainfall with 100-year return period. So the the frequency factor for 100-year return period is this value. So kailangan lang nating isolve muna yung H bar and the standard deviation. Sige nga paki-solve. Kaya yan sa Calcu kahit na madaming data 'no. Paki-solve naman.
Anong sagot? Hala, wala na nagsagot. Wala na nag-solve. Kinalimutan na nila ako. Ano po? $113. Tama yung 113 ano. Ayan. Kahit 5 decimal na lang. Pero mas maganda na buo. Sige, sulat ko na yung buo. 3846 millimeters. Yung standard deviation, 54. Naku, Mr. Ramos, yung 52 mo saan galing? May mali ka atang na-type 'no? Kapag ganito kadami 'no, mas maganda na Excel na lang yung gagamitin natin. Sa ano niyo naman, sa mga quiz, mga ano lang, mga 20 lang na data, 20 or mga 20 lang, hindi naman ganito kadami. Ilan ba 'to? 13 times 4, dami, 52 nga. 52 yung sinasabi mong data. Okey. 52. Okey, solve na natin ano. So, x sub 100 since 100-year return period 'no, this is equivalent to x bar plus k sub 100 times the standard deviation. So, 113.190386 plus 2.32634, 7874. Given yung ano yung frequency factor, multiply by 54.70929. So what is the probable maximum rainfall at 100-year return period? $240.463 millimeters. Yan. Dali, di ba? So that is for normal distribution. Normal distribution pa lang 'to. Meron pa tayong log normal, Gumbel, ayan. Okey. So dinelete ko yung gamma 'no, hindi na natin i-di-discuss yung gamma distribution. So dito tayo sa log normal distribution and Gumbel distribution. So for log normal distribution, as you can see, we just need to compute first the logarithmic equivalent of the annual maximum rainfall. Then after that, compute na natin yung mean, yung standard deviation, identify natin yung frequency factor, and then for this particular equation, yung nako-compute natin dyan is the logarithmic equivalent, no? So yung log value. Now to compute for the actual, so that is equivalent to 10 raised to the log value of the probable maximum rainfall. Okay? So, try nating i-solve. Sa isahin natin, ano. So, in this particular example, ayan. So, 399, 288, 275, 144, 147, so on and so forth. So, pagka nag-ano kayo,
dun sa ta-type niyo na value sa inyong calculator, ilagay niyo naka-log, log 399, log 288, kaya naman yun 'di ba? So, kahit hindi niyo na i-evaluate or i-equal na ito ng kung ano mang value, kahit diretso na dun sa table na naka-log nung ating annual maximum or annual maximum daily rainfall. So, ganito siya 'no, okey. So, paki-try nga sa calculator and solve for x bar, y bar, x bar and standard deviation. Paki-try naman po. Ito yung data natin ha, same data. Hindi na natin i-evaluate yung ano 'no, value nung logarithmic ng 399. Idiretso na niyo na siya sa calculator. Okey lang ba? Okey. Mag-react naman kayo kung okey. Ay, parang 'di okey, walang nagre-react. 'Yan. Wala na nag-react. Pagod ka na, pagod na kayo. May nagso-solve ba? Ayan, buti pa si Tayamora 'no. 'Yan, si Ramos din talagang masisipag kayo 'no, tsaka si Montoro. Okey. Tama na tama na yung kalki mo. Buti na buti naman. Yung standard deviation anong sagot? 0 hala, hala, bakit magkaiba tayo ng sagot? Wait nga, um, check ko ha. May ano ako niyan, eh, wait lang baka naman ito yung mali, check ko lang. I-ano natin, ita-type ko, papakita ko sa Excel 'no, para cute.
Kita niyo ba? Ay, hindi ko pala naka-share. Naka-share na. Kita na. Ayan. AMDR 399. Ibig sabihin ano, mali yung binigay nila sa'kin na sagot. 288, 275, 144, 147, 76, 388, 367, 278, 391, 287, 78, 233, 142, 269, 258. Tama ba yan? Check ko lang 'no, baka may typo. Magaya tayo kay ano, kay Ramos. Kanina, parang baka na-typo ka lang. Ayan, tama. So, for average, ayan, tama naman. Ay, naka-log pala 'no. Sorry, sorry. Sorry na agad. Log 10 para sure. Log 10. Naka-logarithmic nga pala tayo. So, average natin. Average. Yan. Okay. So, tama naman ano. Standard deviation. Ito. So, mali kayo kanina. Mali yung binigay niyo sa'king value. Dito. Dito din. Mali kayo ng binigay sa'kin. Oo. Edit ko, 83.8607 para dun sa kanina, okey? Nasaan na ako? Wala na ako. Paano yung sa kanina? Etong kanina, dami pa naman nito. Share ko na yung screen ko dito 'no, sa kabilang screen. Oo, yung SX kaya sinusulat ko ay SX, yung SX sa Calcu. Share screen na ba? 'To. Ano ba yung symbol nung population na deviation? Iba kasi 'no? Iba pala. Naka-Canon ba kayo?
Pangit talaga ng Canon. Alam niyo hindi ko talaga paborito. Hindi ko kasi kabisado yung sa Canon. Sa Casio kasi naka-SX yung ano natin na nasa samples. Okey, okey. So eto mali 'to 'no? May value ba ako niyan? Saglit lang. Dito ba yung example ko dito? Wala. So, mali itong nandito sa ating try kong ano ibalik 'no. Hindi na kaya. Hindi na mababalik ang nakaraan. Wait lang, hanapin ko yung isang kopya ko nito. Opo, sample lang, sample. Ito ba yun? 55.24 'no? Ito yung ano 'no, 55.24. So, sulat ko na 'tong 55.24. Tapos ito 83. Edit muna natin. 83.8607. So, paki-recompute naman 'to. 83.8607. Buti nag-ano tayo 'no, buti buti naisipan kong mag-Excel ano. Sige nga, kasi nga mali iba yung sagot. Anong sagot dito sa Exam 70 yung first na ano natin, na example? Or 59.821, ayan. Tapos dito, ang ano dito ay nakalimutan ko, wait lang, hanapin ko lang, hanapin ko lang ulit. May ano, may short term memory loss. 52.74 nga ba? Wait lang hahanapin ko lang at ako'y makakalimutin. 55, 55.24. Ito yung sagot. 924,30539 millimeters. 55.2430539 millimeters. Ang sagot dito dapat ay 243.756. Okey lang? Okey na tayo dito? Okey?
Malinaw na ang lahat? Bumagsak pa kayo dahil dun ano. Dito na, ayan. So based from this, yung K-sub 70 na gagamitin natin ay 2.189. So this is given, 'no, in this particular problem. Pero if not given, kailangan nating mag-consult din sa table na ibibigay. Okay? So tama po ba na ang X sub 70 is 2.74355? Nakuha naman yon. Nakuha naman po ba ng lahat? Okay. Then after that, kailangan ito ay yung logarithmic value, 'no, ng ating, equivalent rainfall. So we have to calculate the actual. So to calculate the actual, that is equivalent to 10 raised to 2.74355. Anong sagot? Naka-base 10 kasi tayo, log 10 ano. Ayan. So 554.0507 millimeters. Okay. Paano kung 100 year return period? Sige nga, try nyo ngang i-solve. If K sub 100 or the frequency factor for 100 year return period is given as this value. So 2.326347.874. Can you compute yung X sub 100? What is the value of X sub 100? Yung logarithmic value muna. And then, yung actual, no? So if K sub 100 is this value. For the same ano lang, same data. So kung same data, ito lang yung papalitan mo, 'di ba? Yung frequency factor lang. Naintindihan po ba 'yon? Sige nga, try nyo ngang i-solve. So what is the logarithmic value of the annual or the probable maximum rainfall for 100-year return period and the actual value? Sige nga. Tingnan nga natin kung papasa na kayo. $580.633.0359. Yun yung actual. Ayan. Naku, papasa na 'tong mga 'to. Napansin niyo ba na habang tumataas yung return period, tumataas din yung value nung probable maximum rainfall? So ganun yung relationship, 'no, mas mataas na return period, mas mataas din yung maximum rainfall na makukuha natin. Okey, clear po ba ito sa lahat? Maliwanag naman? Ang dali, 'di ba? Pang grade 3 kasi may logarithmic na, 'no? Pang grade 3 na. Next, dito naman tayo sa Gumbel. For Gumbel distribution, dito medyo iba na yung ating, equation, ano. Medyo mabagal yung ating ano 'no, presentation, mabagal siyang mag-move. Okay. So for Gumbel distribution, we have to calculate the mean and standard deviation of the annual maximum rainfall. Pero the value of those parameter will be used to compute for alpha
and the parameter u. Okay? So to estimate the alpha, the equation is equivalent to square root of 6 times the standard deviation over pi. Okay? Square root of 6, wala sa loob ng, ano yan yan. Ganyan yan ha. Okay, baka malito kayo. Square root of 6 times s over pi. For the parameter u, that is equivalent to x bar minus 0.5772 alpha. Okay? And then, to estimate the reduced variate, di ba alam nyo naman na to? Familiar kayo dyan? The reduced variate is equivalent to negative ln times negative ln of 1 minus 1 over t. So, to calculate the probable maximum rainfall, so this is the probable maximum rainfall that is equivalent to u plus alpha multiplied by y sub t. Okay? Maliwanag naman po ba tong ating procedure? Madali lang, 'di ba? Pang grade 1 pa din 'to, grade 1 kasi substitute lang grade 1. Ay hindi, grade 2 na pala. Ano ba yung kanina? Grade 3 na ba yun? Kasi may log? Oo, grade 3. O may LN pala dito, ano? So, pang grade 3. Okay. Try natin ulit dito sa example natin na 'to. Okay? Ibuburahin ko 'to kasi mas madali na 'to eh. Mas madaling i-solve. So, for this example, using Campbell distribution, so ito yung mga formula na kailangan natin. Ano po? Yung square root of 6 multiplied by s. So, sulat ko lang yan. Alpha is equivalent to square root of 6 times s over pi. U is equivalent to x bar minus 0.5772 alpha. Ayan. And then yung y sub t, which is equivalent to ln, negative ln of negative ln times 1 minus 1 over t. Then ano pa yung kasunod? Yung x sub t. Or yung equivalent na probable maximum rainfall that is equivalent to u plus alpha times y sub t. Okay? Okay, solve po natin muna yung alpha. So, alpha is equivalent to square root of 6 times the standard deviation, so 83.8607 millimeters all over pi. So, what is the value of alpha? Piling ko sinolve yun na. 65.38591954. Okay? Then for u is equivalent to x bar, so 276.25 minus 0.5772 multiplied by 83.8607 millimeters. So what is the value of u? 238.5092472. Okay. Okay. And then, tama ba yung sinulat ko? 5092472. Ayan. And then, solve natin yung reduced variate. In this particular example, since hinahanap sa atin ay t is equal to 70-year return period and t equal to 100-year return period, dagdagan natin, para masaya. Yan.
Calculate natin yung reduced variate. So for 70-year return period, y sub t is equivalent to, ano pong sagot? Substitute lang yung yung return period. So y sub 70, this is y sub 100, then for 200, sub 200. So for 70-year return period, this is 4.2413095. Okay? And then for 100-year return period, ano pong sagot? 4.600149227. And lastly, for 200-year return period, anong sagot? 5.29581214.3. Okay. And then to solve for x sub t, so x sub 70, that is equivalent to the value of u. Dito na lang natin i-solve sa baba para marami tayong space. So u is 238.5092472 plus alpha. Alpha is 65.38591954 multiply by y sub t. So y sub t is 4.241. Gusto ko yung nasa-solve nyo na. Very, very good talaga kayo. 515.831169 millimeters. Okay, para naman dito sa tapos na din. X sub 100. Sige, solve yun na x sub 100 and x 200. X sub 200, no? Habang kinakopy ko dito. $100 and $200. Ayan. So for 100, anong sagot? 539.2942344 millimeters. And for x sub 200, 584.78073939 millimeters. Yan. Yan lang yung sagot. Ang dali, diba? Sabi ko sa inyo, pang grade 2 lang eh. May question po ba? May tanong? Walang tanong? Okay. Dahil wala kayong tanong, ayawan na. Charot. Anong tanong? Iba yung value ng u? Bakit? 238 dapat. 23.5092. Tama naman. Oo. Ito, nawala yung 2. No? Ito ba? Okay. Yun lang. Typo lang ako. Typo lang. O, na-typo din kayo. Yun lang ba? Yun lang ba ang aking mali sa pagsusulat? Anong problema? Mali din yung value? Mali din yung alpha? Alpha, 65.389592612. 2612?
Baka yung standard deviation na ginamit nila ay dito ba, sa standard deviation na ginamit niya yung buo ba na value? Okey lang naman yun. Yun ba? Sa dulo lang naman na decimal. Kasi actually yung sagot niyo naman ay malapit dun sa sagot ko, 515.831. 3 decimal places lang naman lagi yung kinukuha kong sagot. So, if ever may discrepancy tayo dun sa mga dulong part kaya sabi ko 'di ba 5, decimal 5 decimal places ano. So, eto, tama naman. Tama naman 'to. Ano bang mali? Sa may substitution, ano nangyari? 227 hindi 238? Ano bang ano natin, 83.8607 naman. I-ano ko na nga, ako talaga, square root of 6 multiply by standard deviation divided by pi. 65.3859. Ano lang, may discrepancy lang sa dulo kasi kung hindi kayo nag-round off 'no. Sa'yo naman, sige, wait lang ha, 276.25 minus 0.5772 multiply by the standard deviation ay daan. Ito ba? Yun. Alpha dapat yung naka-substitute. Pero tama yung sagot. Pero tama yung sagot. Oo, tama yung sagot. Tama yung sagot natin 'no. Yan, 238. Akala ko. Kaya pala ano 227 yung lumalabas sa iba 'no. Sorry na agad. Thank you Miss Lanuza 'no, hindi ko na-gets agad yung nais mo sabihin. Okey, save ko lang 'to 'no. Pero nakapag-upload na-upload ko na ba 'to? Di pa. Tama naman yung final answer. So kaya sabi ko wag kayong magra-round off ng halimbawa 2 decimal lang para ano, hindi masyadong malaki yung discrepancy ng sagot natin. Kasi yung mga exam niyo, hi ano, hindi ako nagra-round off. Sa Excel ko kasi sino-solve 'no. So, as much as possible, wag din kayong mag-round off. Ayan, oo, para cute. Mali pala. Sana hydrology. Hindi ko pa nga na-upload 'no. Ito yung last time 'no, hindi ko pa nasama. Module ano pa din 'to, nalilito na nga ako sa module number, eh, kung module 3 ba 'to? Basta module precipitation ano? Ang mahalaga tama yung dini-discuss natin, okey? Okey na? Accessible naman 'to sa inyo 'no, tama ba?
Okay. Gumawa na ba kayo ng canvas? Okay. So, dahil gumawa na kayo ng canvas sabi niyo, may listahan na? O may lista kayo nung ano, nung email? Ay mali. Wait lang, anong na-share screen ko? Mali, eh. Opo, hanggang dito po yung quiz natin. Nandito lang sa link na 'to yung ano, yung ating mga modules. So, next quiz natin ay module 1. 1 and 2. Module 2 pa rin pala 'to 'no? Need po ng solution, opo. Kailangan po ng solution. Tapos sa Canvas, meron na kayong list ng mga na-send na ba? Sorry 'no, wait lang, try kong i-copy 'no. Vinerify niyo yung ano niyo, vinerify niyo kahit okey lang mag-Excel kayo pero sa solution kailangan may manual. Okey lang naman. Mag-e-Excel ba kayo? 'Pag mag-e-Excel kayo dadamihan ko yung data. Dadamihan ko na lang data 'no, para okey lang kahit mag-Excel. Mga ano 100. 100 piraso ita-type niyo. Ano nga, asan na nga ako? Dito. Sino nga nag-send sa'kin nung lahat na ba 'to, Mister Saluba? 'Di ko pa kasi na-open ano. Ay hindi pa, ito na 2P lang, 2P lang 'to? Yung 1P, wala pa? Ay, 2P lang 'to, eh, 2P lang? Na-ano niyo 'to, na-verify niyo 'to, 'pag hindi na-verify yung email, for example nag-create kayo ng account, ta's 'di kayo nag-verify ng email, hindi ko maaano, hindi ko kayo maa-add. Student, ano daw kailangan, use comma or line break, puwede na siguro 'to. Anong sabi? Oh, oh ano? Ano 'to? Hindi pa ata kayo nag-aano, eh. Yung ano, yung iba, hindi pa kayo nag-verify nung email niyo, konti pa, ito pa lang, sila pa lang ang nakapag-verify ng email. 'Pag walang verification, hindi siya maa-add. Dapat pala hindi ko muna in-add. Malilito tuloy ako kung sino tuloy, sino-sino kayo. Mali. Okey, ano ko na. Sino 'to? Sino siya? Wait lang. Orozco. Orozco, okey na. Tapos ito, Aratona, okey na. Advincula,
okey na din. Buenaventura, okey na din. Sino 'tong ano, sino si Anonymous Llama, ikaw ba 'to, Mr. Saluba? Nandito ba yung 1P? Uy, mga taga 1P, ano, buhay pa ba kayo? Sino ba representative niyo? Ma'am, si Salupa po nasa biyahe. Sino? Si Saluba po ma'am, yung hinahanap niyo kanina. Nasa biyahe po siya ngayon. Baka Hindi, di siya okey lang nandito siya, nagcha-chat siya. True code? Yun nga yung ano, eh, problema ko, eh. Hindi ko alam paano gumawa ng code. Paano ba yun gumawa? Pa paano ba gumawa ng code? Wait lang, at ako'y mag-aano, magse-search, how to create code to join. Settings, lang, settings, okey na, settings na ako. Course details, nasa course details na ako. Scroll to the bottom. Tapos more options. More options. Asan yung more options? Check the box for let student self-enroll. Let student self-enroll. Let student attach. Let student create, edit, organize. To. Oh my God. Add a join in this course to link. Okay. Tapos, anong gagawin? Okay, with them. Okay, update the course details. Asan yung join code? Ayun! Oh my God. Ito 'no, kita niyo na. Ito na, oh. Tumatanda na ako, parang ano 'to, signs of aging na 'to. Okey na, try niyo nga mag-join. Sige nga, sige nga. Gagawin ko nga 'yun sa kabila, sa ibang settings. Hindi pala 'yun ano. Triny niyo? Nakakaano ba kayo? Or gusto niyo link? Sige. Balik ako sa hydrology. Naka-join na kayo, naka-join? Uy, ano na, buhay pa ba kayo? Yung mga taga ano, 1P, 1P, ano po,
Nandiyan ba kayo? Diyan naman kayo 'no? Join na kayo para makapag-exam kayo 'no? Okey na? Happy na kayong lahat? Okey na tayo 'no? So, next meeting, quiz natin, um, 7 to 9 PM din ng ngayong panahon na 'to 'no? Kaya niyo ba ng 7 to 9 PM ng Friday? Kaya ba ng lahat 'yun or may mga concern ba? Ano ba? Friday, 7 to 9 PM next week? Kaya naman? So, need mag-join dito ha sa, Teams para if ever na may correction, at least makikita ninyo kaagad. Hindi naman required mag-open ng camera. Need lang para if may correction maa-announce sa lahat. So, hindi natin kailangan o baka magkamali kayo 'no, dahil sa correction if meron man. Tapos, within that time limit lang yung exam, yung duration din ng exam 'no, 7 to 9 PM. Ano po, wala kayong concern, question, ano buhay pa ba kayo diyan? Okey lang? Ilang item? Siguro mga 100. Charot, hindi. Mga ano lang, siguro mga 10. Hindi, may Albedo. Wait lang ha, 'di ba may albedo tayo tapos, arithmetic mean, Tison polygon, distance weighting method, mga 10 situations. Hindi naman, yung pag-upload ng solution siguro mga 15 minutes after the exam. So 9 PM to 9:15. Opo, puro solving po. Opo, hindi po tayo 'wag na tayong magbigay ng mga iba pang tanong. Mag-solve na lang kayo 'no. 10 situation. So sa isang situation baka mga two questions yung iba lang 'no. Parang katulad nung example natin. Halimbawa pinalitan lang yung return period para dun sa isang tanong, ganun lang. Okey? Clear po ba yun? Kaya niyo yun 2 hours. Yung taas nga ng kamay ng mga 1P, 1P. Sino nga 'tong representative nila? Lakar? Sino ba? O si Jericho? Hello, ma'am, wala, Ayan. di po namin si Jericho, ma'am, nasa 2P po siya. Sa 2P ba 'to? Sa 2P din si Saluba? Yes po. So wala oh, sige. Mag-join na lang kayo dun sa link 'no, ayan binigay ko naman na yung link. Okey? Kayo Okey ba po, may concern kayo, wala naman? Okey naman? wala naman. 4 to 6. Mas maaga? Okey lang naman sa'kin. Ang tanong, okey lang ba sa inyo? Sa'kin okey lang. Anong oras ba ng Friday niyo gusto or puwede ang lahat para kung may exam kayo ng face to face ng Friday. Yung iba ba?
Sige balitaan niyo na lang ako ha, Mr. Saluba tsaka Mr. Lacar kung may concern. Pero for now 7 to 9 PM yung ating exam ng Friday next week. So if may mga conflict, magbigay na lang kayo sa'kin ng schedule na swak sa lahat. Kahit magkahiwalay yung 1P at 2P. Pero mas maganda sabay 'no, para cute. Tapos kung hindi puwede ng Friday, Saturday puwede naman. Sabihan niyo lang ako para Thank you. maayos ko yung schedule. Ayoko. Ayoko na nun. Ayoko na nun. Whole day. Ayoko na ng whole day. Kasi 'pag whole day kaya ina-allow ko yung whole day dati, walang magtugma. Ngayon schedule niyo talaga yung 'di ba, 7 yung isa 7 to 9 ay 7 to 6 yung isa. Ay hindi pala 7 to 8 tas yung isang section 8 to 9. Schedule niyo talaga 'to, eh. Gusto niyo 1 hour na lang exam, puwede naman. 'Di ba dapat next week? 'Di ba online dapat next week talaga? Ay 'no, October 10. 'Di ba online dapat talaga yun? Or 'di ba? Yung sa schedule na binigay sa'min yung naka-pink lang dito sa schedule natin yung face to face natin, yung week na yun. So dapat online next week. Ba't kaya 'no? Anyway, balitaan niyo na lang ako 'no if may concern. Sige po Miss Ramos, Miss Figueroa, ano pong mga concern niyo sa buhay? Ikaw muna, Figueroa, sige. Ay, ano ba 'yan? Wala na. Ramos. Wala na, okey na. Si Ramos, concern pa? Ay, ito ba yung mga 1P? Nakataas lang ba kayo ng kamay? Baka mapagod kayo. Sige. Wala ng concern 'no? Sige, if wala na kayong concern, yun lang naman for today. So, next meeting ay quiz natin, first quiz. Oh, ano na, lang, sino pa yun? Wala na? Sige, akala ko may taas na naman kamay, eh. Sure na 'yan? Sige, thank you.